Gaano nga ba kahalaga yung pagsunod sa deadline? Lalo na kung milyong-milyong piso na tax refund ang pinag-uusapan. At kung yung mismong ahensya pa ng gobyerno, parang naglabas ng patakaran na medyo nakakalito. Sapat na ba yon para sabihing okay lang na hindi masunod yung batas? Ito yung mga tanong na medyo sinasagot sa isang mahalagang desisyon ng Korte Suprema. Magandang araw sa iyo. Ngayon himain natin itong kaso ng Taihei Alltech Construction, yung Philippine branch nila, laban sa Commissioner of Internal Revenue o CIR. Bale, ang pag-uusapan natin, base mismo to sa desisyon ng Korte Suprema, ha? Hindi sa kung anong sabi-sabi lang. Oo, tama. Ito yung kaso GR No. 258791 na lumabas noong December 7, 2022. Importante to kasi tatalakayin natin bakit yung 70 na pilyon na VAT refund claim ng Taihei naibasura. Ang dahilan? Timing. Yung tamang panahon ng pag-file ng kaso sa korte. Okay. So, simulan natin sa umpisa. Yung Taihei, nag-file sila nung tinatawag na administrative claim. Ito yung unang request nila sa BIR. Ang halaga, 19,345,434 pesos and 54 centavos. Malaki-laki ran, no? Oo, malaki. Para ito sa third and fourth quarters ng 2011. At final nila ito noong September 30 at December 23, 2013. So, pasok pa naman to doon sa 2-year period, di ba? Para mag-file ng initial claim. Pasok na pasok. Yung 2-year period, nasunod nila yon. Doon walang problema. Ngayon, ayon sa Section 112C ng tax code natin nung mga panahong yon, may 120 araw ang CIR, yung commissioner, para desisyonan yung claim. Bibilangin yon mula sa pag-submit ng kumpletong dokumento. So, para sa Taihei, ang deadline ng CIR para mag-decide ay January 28 at April 22, 2014. Okay. 120 days. Pero ang nangyari, lumipas yung 120 days. Walang aksyon, tama. Walang desisyon, walang kahit anong sinabi ang CIR. Anong ibig sabihin nun sa batas? Ayun. Dito pumapasok yung konsepto ng deemed denial. Parang sinabi na rin ng batas na okay, hindi pinagbigyan yung claim mo. Kahit walang formal na sulat na nagsasabing denied, basta lumipas yung 120 days na walang ginawa ang CIR, considered denied na yun. Deemed denial. Okay. So parang automatic na yun? Automatic na. At mula sa pagtatapos ng 120 days na yon, meron ka na lang na 30 araw. 30 days para iapela yung deemed denial sa Court of Tax Appeals, yung CTA. Ito yung korte para sa tax cases. Okay, so 120 plus 30 days. Exactly. 120 plus 30-day rule. So dapat, ang deadline ng Taihei para pumunta sa CTA ay nung February 27 at May 22, 2014. Dapat lang. Pero, dito na yung malaking issue. Kasi ang Taihei, kailan sila nag-file ng apela sa CTA? July 10, 2019. Grabe. Grabe nga. 5 taon mahigit. Imagine, from early 2014, tapos mid-2019 sila nag-file. Sobrang tagal na nun. Ano daw ang katwiran nila? Bakit ganun katagal? Parang ang layo na sa 30 days, di ba? Yun nga ang paliwanag nila, naguluhan daw sila. Kasi daw, naglabas ang BIR ng RMC 54-2014. Ito yung Revenue Memorandum Circular. Sabi daw doon, deemed denied nga yung claims pag lumagpas ng 120 days. Okay, malinaw yun. Pero, pagkatapos daw nun, may lumabas ulit na RR 12017. Revenue Regulations naman ito. Mas mataas sa RMC. At itong RR 12017, parang ang dating daw sa kanila, binuhay bulit yung mga claims na lampas na sa 120 days. Parang ni-revive daw. Okay. So parang may conflicting signals from BIR. Parang ganun yung argumento nila. Tapos, nakatanggap pa raw sila ng formal na denial letter, yung sulat talaga, noong 2019. Kaya doon lang daw sila nag-react at nag-file sa CTA. Pero ano ang naging desisyon ng CTA? Both division at NBank? Parehong di-dismiss ng CTA, both division and NBank, yung kaso. Ang rason, hindi dahil dun sa RMC or RR confusion. Ang rason, simple lang.
lumagpas na talaga sa mandatory at jurisdictional na 120 plus 30-day period yung pag-file nila sa korte. Wala nang jurisdiction ng CTA. Period. So, umangkiyat ito sa Korte Suprema. Ang tanong, basically, itong mga RMC at RR ba na to, nakaapekto ba para masabing on time pa rin yung pag-file ng tahe? Nagkaroon ba ng exception sa 120 plus 30 rule dahil sa mga issuances na yun ng BIR? At ang sagot ng Korte Suprema, isang malaking hindi. Kinatigan nila ang CTA, pinagtibay nila na yung 120 plus 30-day period, mandatory yan, kailangang sundin. At jurisdictional, kung wala ka sa tamang panahon, wala nang kapangyarihan ng korte. Yung inaction ng CIR after 120 days, yun na yung trigger. Deemed denial na yun. Dapat umapila ka na within 30 days from that point. Hindi pwedeng mabago ng kahit anong RMC o RR ang sinasabi ng batas, which is the tax code itself. Hindi nila kayang buhayin ang isang claim na paso na. Wow, ang linaw nun. So kung isipin natin, para sa mga tagapakinig natin, lalo na sa mga taxpayers na may potential refund claims, ano yung mga pinaka-importanting aral dito? Oo, mahalaga to. May 4 siguro tayong key takeaways or doktrina na lumabas dito. Una at pinakamahalaga, yung 120 plus 30-day period ay mandatory at jurisdictional. Ulitin ko, mandatory at jurisdictional. Hindi pwedeng baliwalain. Kailangan 120 days hintay sa action or inaction ng CIR, tapos 30 days agad para umapela sa CTA kung deemed denied or formally denied within 120 days. Based to sa SEC 112C ng NIRC at sa landmark case ng San Roque. Oo, naalala ko yung San Roque case. Yan yung naglinaw talaga niyan, no? Exactly. Pangalawa, inaction equals deemed denial. Hindi mo na kailangan maghintay ng formal letter after 120 days. Yung hindi pagkilos ng CIR, yun na mismo ang simula ng 30-day appeal period mo papuntang CTA. Ito naman, consistent sa kaso ng Rome Apollo. Okay, malinaw din yan hindi na kailangan ng sulat. Ng refund, parang humihingi ka ng tax exemption, isang privilegyo. Kailangan mong patunayan na karapat dapat ka at nasunod mo lahat ng patakaran, lalo na yung mga deadline. Yan yung turo sa kaso ng applied food ingredients. Walang shortcuts. Strict talaga dapat? At pang-apat, BIR issuances, hindi kayang baguhin ang batas. Yung mga RMC, RR, mga interpretasyon lang yan or regulations ng BIR. Hindi sila pwedeng sumalungat o mag-amyenda sa mismong tax code na isang batas na galing sa Kongreso. Ang batas ang masusunod, hindi ang interpretasyon lang ng ahensya. Napaka-importante ng mga puntong yan. Ito ngayon ang iiwan nating tanong para sa iyo na nakikinig. Kung ang mismong ahensya ng gobyerno, tulad ng BIR, ay naglabas ng mga patakaran na tila nagdudulot ng kalituhan, gaano pa rin ba kalaki ang responsibilidad mo bilang taxpayer? Responsibilidad mong alamin, intindihin at sundin yung pinakaugat na batas, yung tax code mismo, kahit pasabihin nating komplikado ito at kailangan ng masusing pag-aaral. Oo, magandang tanong yan para pagnilayan. Ano sa tingin mo? Mahalaga ang iyong pananaw dito. Mag-iwan ka ng komento sa baba o kaya i-favorite mo itong ating talakayan kung nakatulong ito sa pag-unawa mo. At syempre, para lagi kang updated at makakuha ng ganitong mga malalimang pagsusuri sa mga mahahalagang usapin sa batas at kaso, siguraduhin nakasubscribe ka sa The Deep Dive. Hanggang sa susunod na paghimay natin.